Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala natin ito na sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. At sumainyo rin. Kapanalig, itong misang natin ito ay patungkol sa ating Ebanghelyo, patungkol sa mga taong may mabigat na kalooban kasi nahirapan tayo magpatawad. Sa ating Ebanghelyo po, si San Pedro ay nagtanong kay Jesus kung gaano kadalas tayo dapat magpatawad. Pakinggan natin maigi yung ating ang salita ni Jesus kung gaano tayo dapat magpatawad sa mga nakasala sa atin. Bago tayo magpatuloy, ito na, hingi tayo ng tawad kay Lord sa mga pagkukulang natin sa ibang tao, nawalan tayo ng pasensya, nasigawan mo yung anak mo dahil kinukulit ka, dahil pagod na pagod ka, nag-isip ka na masama sa office mates mo, sa inggit, at higit sa lahat, mag-sorry tayo kay Lord for those times. Nakalimutan magpasalamat bago kumain. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
at siyang mga kapatid. Wala ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang? Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga helat mga banal, at siyang mga kapatid, at yung kapalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawag ka na makapangyarihan Diyos. Patawan tayo sa ating makasalanan. Patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan niyong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahin niyong lubos ang inyong Espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami ang makapapasok sa pamamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila ngunit hindi nakakikita at mga taingang hindi nakaririnig sapagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan nang nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan nang makikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupaing pag-alis mo pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko nga ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay at nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, hindi ba't itinanong mo sa iyo sa mga mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko, ang pahayag na ito ay parang pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mo ang ginawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila ay naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginala ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila ay kusang tumalikod. Nagtaksil, nawari parang lumipad na walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit. Nang makita ang dambana ng larawang iniukit, sumama ang loob niya noon,
ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan. Binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway. Kaya naman, ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong tatatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmamakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon. Babayaran ko sa iyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang ng 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa ka, magbayad ka ng utang mo! Naglungod iyon at nagmamakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kahit pinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kundi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos, sabihin ni Jesus ang mga bagay nito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Makapanalig ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon, mga alas 5, may lumapit sa akin sa St. Jude, National Shrine of St. Jude. Sabi sa akin, Father, pwede ka ba makausap? Pwede, kako. Anong gusto mong sabihin sa akin? Father,
inaway ako ng tatay ko eh. Tapos, dahil sinigawan niya ako, sinigawan ko rin siya. Kaya ako nagtahan ng father, pinaalis kami sa bahay namin, yung pamilya ko. Tapos ngayon, umuulan. Wala akong magawa, Father. Kahapon na nangyari yan. Kapanalig. Marami tayong habdi sa buhay. Hurts sa buhay natin. At yung mga pananakit na ito, maraming anggulo yan. Maraming elemento. Number one, may nasaktan sa atin because of our wrong decisions. Again, nasaktan natin sa sarili natin because of our wrong decisions. Halimbawa, nasaktan ka ng sarili mo kasi imbis na pinagpatuloy pag-aaral mo, ayun, kamali ka desisyon. Nasaktan mo sarili mo, hindi ka nakatao sa pag-aaral, nagkaasawa ka agad. Pangalawa, na-hurt tayo ng mga events. One, again, na-hurt tayo ng sarili natin because of wrong decisions. Two, na-hurt tayo ng ating mga events. Halimbawa, namatayan ka lately. Father, hirap mag-let ka, Father. Paano na kayo ng mga anak ko, wala na asawa ko. So may mga events na nakakasakit din sa atin. Halimbawa, na-aksidente ka, na-trauma ka, may mga ganun pananakit sa atin. At pangatlo, ito alam ng lahat, nasaktan ka ng ibang tao. Kamukha nung ating inagsabot kanina sa yung babae na lumapit sa akin. Ano pwedeng gawin? With this gospel, forgive yourself. Patawarin mo sarili mo. Kapag pinatawag mo sarili mo, lahat ng negative thoughts mo mawawala. It's time to move on. Kaya pinatawag mo sarili mo, kahit lahat naman tayo nagkakataon, lahat tayo nakaranas na magkamali ang desisyon. Lahat naman eh. But we have to forgive ourselves. Pinaka-basic yun. Number two, you have to forgive those events na nakasakit sa'yo. Sabi ko one time sa isang kaibang kausap ko eh, iyak na iyak, Father, kamamatay lang ng asawa ko eh. She died of breast cancer. Habang siya umiyak, sabi ko sa kanya, do you pray for her to rest in peace? Yes, Father. Sabi ko, how can she rest in peace when you are not at peace? Nang laki mata niya sa harapan ko. O nga, ano? Forgive that event na nawalan ka na halimbawa na mahal sa buhay. Forgive those events na nangyari. Halimbawa, yung typhoon. Nalunod yung, halimbawa, yung anak mo, kaya nasira ang bahay mo. Forgive the typhoon para makamove on ka na. Third, forgive those persons who hurt you the most. Again, forgive those persons who hurt you the most. Alam niyo, sa totoo lang, iba-ibang level ng mga tao nagkasala sa atin. Iba-iba rin level ng nakakasakit. Halimbawa, forgive those persons na nakasakit sa iyo, hindi mo kilala. Halimbawa, naiwanan ang cellphone mo. Tinakbo niya. Hindi mo kilala. Masakit yun. Number two, mas masakit. Masaktan ang taong kilala mo. Especially ng utang sa hindi ka binabayaran. Kilala mo eh. Third, mas masakit. Masaktan ng taong kapamilya mo, kadugo mo. Halimbawa, masaktan ka ng asawa mo. Masakit yun. Pero pinakamasakit, mas masakit. Masaktan ka taong anak mo. Bakit? Can you imagine, sinilang mo yun, tapos sisigawan ka, ay, naman ko naman eh! Sakit noon. Pero dapat gawin? Sabi natin gospel, patawarin mo na. If you forgive, meron kang apat na mangyayari. Again, if you can forgive,
apat ang pwedeng mangyari sa iyo. Number 1, the Lord will give you healing. Gagaling ka sa pagkatao mo. Yung healing na yun ay magiging lakas mo sa mga bagay na pagdadaanan mo pa. Number 2, the Lord, aside from giving you healing, the Lord will give you more blessing. Kaya nga itong ating gospel, pag humingi ka kay Lord, mas malakas yung himot ibibigay sa iyo pag marunong ka magpatawad. Yes, ito yan. Kapag nakapagpatawad ka sa isang tao, tsaka humingi, Lord, sana makapasa ang anak ko. Lord, sana gumaling ako sa aking cancer. Halimbawa, hilingin mo kapag nakapagpatawad ka ng mga tao nagkasala sa iyo. Number 3, again, ulitin ko healing, then the Lord will give you blessing. Number 3, you will have, the Lord, He will give yourself a brighter future. Mas matindi yung kinabukasan mo. Mas maliwanag. Kasi iwanan mo yung kadiliman mo eh. At yung pang-apat, you'll be a stronger person. Na kahit anong klaseng pagsubok ang darating sa iyo, you'll become a stronger person. In other words, apat yung pwede maging mangyari sa iyo. The Lord will give you healing. The Lord will give you blessing. You will give yourself a brighter future. And you will give yourself a stronger person. Kaya nga, forgive. Apat, forgive. Give, the Lord will give you healing. 2, the Lord will give you blessing. He will answer your prayers. 3, He will give you a brighter future. 4, the Lord will give you a stronger person. Kaya pala, kapag marunong magpatawad, ang Diyos ay lagi nandyan sa iyo. Kapag marunong magpatawad, you'll be happier than ever after. It's time to move on, kapatid. It's time to move on. Yung kausap ko kahapon, sabi ko sa kanya, mag-sorry ka na sa tatay mo at tatawarin mo rin siya kung nasigawan ka niya. Kapag nangyari yan, mas marami kang benta na sampagita mo. Ito lumapit sa akin ay nagbebenta na sampagita. The Lord will bless you more. Kaya pala tamang-tamang ating samang tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Sa bawat kahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkos maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang halingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga natin gusto magpasalamat, si Fred Pangan, Gigi Homer Sanchez,
Homer and Marivic Viray, Lerma Mestro Romero, Maria Cecilia Gonzalez, Boy Anelia Parungaw, Bibi Rodriguez, Cora Gadia, Binda de la Cruz, Lydia Escobar, Rose Balhadilla, Marilyn Rivera Carion, Joy Villegas, Maricor and Nilo de la Cruz, Mario Mendoza, Elena Evangelista ng Obrero Chapel, Mary and Joseph Wadiong, Wilma Anastasio, Roselito Anastasio, Agnes Faustino, Hilda Maak Magkamit, Teresa Marie Maak, Katrina Maak, Lola Terry Acosar, Leti Hongko, Sally Chua, Evelyn Bulanadi, Lucia Reyes, Lourdes and Nemi Bulanadi, Chit Ramos, Tony Malabanan, Long Reyes, Puring Fausto, Lynette Velasco, Auring Parto, Richard Parto, Sally Parto, Lynette Velasco, Charito Bobot Maglasakay, Esther Oro, Caloy Lim, Lerma Serrano, Mother Lily Chan, Lily Chua, Elena Evangelista, Net Valencia, Gigi Angat, Mami Lulu, Aleli Aquino, Raxo Majid, Ning Larenas, Dito Kakal, Rupert and Pia Eustaquio, Louie Maglaya, Family Disciples of the Word, Cabalita Family, at para sa kaluluwa po ni na Oris Tasio, at saka ni Erlinda Cortez, at Lolet Fernandez, Rolando Stopase, Christy Terrado, Mila Claro, Carozon Abarquez, Narciso Contapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lato tayo samot dalangin natin kay Jesus na ating Panginoon. Amen. Natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagmamahal mo. Handa ng bawat pusong agad-ibig mo, ay nananaling nagmamahal sa'yo. Manangin makapanalig upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, kalugdan ninyo ang mga alin na inyong sambayanan, ay pinagmaganda loob niyong bigay sa amin upang maiyahain, siya nawang gumanap ng inyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Kristo. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang mga makapangyarihan tunay nga pong marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang saninang ligayang di malilimot sa pagkabuhin niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa namang hiya nagsabit na papulising na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, dakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Kapanalig, kapag tinasko si Jesus sa harapan ninyo, forgive those hurts na nangyari sa iyo. Sabi mo, Lord, I now forgive myself for those wrong decisions. Lord, I also forgive those events na nakasakit sa akin. And most of all, Lord, I also forgive those persons who
who hurt me the most. Ama naming banal, kayo bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung balal makalob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo na aming Panginoon Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Lord Jesus, I let go of my hurts now. Pinapatawad ko na nagkasala sa akin. Ganyan din matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang lagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord Jesus, give me new life. Time to move on. Time to have a brighter future. Thank you, Jesus. Makapanalig, ipagbunyi natin ang misteryo natin panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa inyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami po nagpapasalamat dahil kayo niyo po minarapat at tumingin sa inyong harapan para maglingkod sa inyo. Isinasama kami magsasalo-salo sa katudugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin niya po ang simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo XIV namin sa Papa at ni Elias naming obispo at tanang kaparian. Alarin niyo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-aas sila'y muling mabubuhay at din lahat ng mga pumanaw. Kawan niyo po sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan niyo po pagkitapati kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa na sa siya na kanyang kabiyak, kaysa na mga apostol at lahat ng mabanal na namoy dito sa daigdig na kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangan niyo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kaya pala, si Jesus, yung tinuro sa ating panalangin sa Kanyang Ama sa langit. Yung second part ng panalangin tinuro sa atin, tungkol sa paghingi ng tawad sa Diyos at pagpapatawad sa bawat isang nagkasala. Awitin natin ang panalangin ito na kasama ang ating pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin as we sing.
amin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinilang kami dyan sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ni Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoon sa Kristo, sinabi niyo po si mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungo po niyo ang aming panampalataya at huwag sanang ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kayo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawal hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo. At sumainyo rin. Last year, nakatanggap ako ng death threat. Tapos kasi, in other words, na-scam ako last year. At yung nag-scam sa akin, nag-text sa akin, papatayin daw niya ako. Nagkataon may pulis na kaibigan ko, in short, may bantay ako. Ako nasaktan kasi ako na nga nagbigay, na-scam ako ng 18,000 pesos. Tapos, may death threat pa ako. Dahil sa misang ito, Homer ka, Homer. Siya magre-represent nung taong nag-death threat sa akin last year. Pinapatawad. At dahil pinatawad ko siya, mas marami kong blessing na nangyari. Kaya pala, peace be with you, sa misang ito, magpapatawad yun. Yung simula, hingi tayong tawad kay Lord, inaamin ko, di ba? Sa simula. Itong part na ito, this time, they're about to forgive each other. We give each other a sign of peace. Peace be with you. Peace with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga amin ng kapayapaan. Kapanalig, ito si Jesus. Nagpatawad sa ating mga kasalanan. Magpatawad tayo sa ibang taong nagkasala sa atin. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis na makasalanan sa libutan. Mapapala mo tayo tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katudugo ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan
sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang makinabang namin sa piling ng banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning na iyong katapatan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tandaan nyo kapanalig when you forgive, the Lord will give you 4 things. 1, healing. 2, blessing, answer prayers. 3, brighter future. 4, stronger person. Kaya 4 gives. Kakalimutan, the Lord will heal you. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalaano ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayon ang bayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi. Lubos, suyuri ng alam at bundok, isigaw pag-ibig niyang taon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,